ay combination po ito ng narrative at saka biographical method of Bible study. So biographical, narrative, story, ito po ay combine po natin. So bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay tumayo at tayo po na may saglit manalangin. Makapangyarihang Diyos, aming Ama, salamat Panginoon sa muling pagkakataon na kami ay mag-aral sa pamamaraan kung paano po ituro ang pamamaraang biographical. Kayo po ang siyang pumatnubay, turuan nyo kami, ilid mo kami sa iyong kalooban. Ito po aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. So usually, ang mga Sunday school teachers at saka mga Bible study leaders, meron kayong mga hinahawakan ng mga lessons. Tama? Yung mga Sunday school lessons, Bible study lessons, meron po iba po ito. Ito po ay kayo mismo ay makakagawa ng sariling lesson. So yun ang kagandahan nito. Pangalawa, mas matipid ito. Kasi yung mga quarterly lessons, yan ay madali. Natatapos, tapos bibili na uli. Ito, kayo mismo ang gagawa. Parang ganito, bigyan mo ng isda, ubos. So bigyan mo ng ng net o kaya ay pangawil, turuan mo, hindi kagad mauubos. So ito po yung ating gagawin. Tuturuan tayo na gumawa ng lesson. Okay? So ulitin ko po, ito po ay narrative principle combined with biographical method of Bible study mula sa libro ni Rick Warren at saka po ni Gordon Fee. Yung how to interpret the Bible. Isa sa common type ng literature, ang sabi ay sa Bible ay yung tinatawag na narrative. Ang ibig sabihin po ng narrative simply means story. Kayo ho ba ay kapag kayo nagtuturo sa Sunday school, gumagamit kayo ng mga Bible stories? Tama, Bible stories. Amen? Yun. Yung halimbawa, yung Samson and Delilah. Yun, kanina narinig natin yung tungkol kay Noe at ang arko. Ano pa yung very popular? David and Goliath. Yun, kay Job. Kay Hunas. Yun din, nagagamit din. So mga Bible, Bible character. So alam nyo ba na 40% ng Old Testament ay narrative? 40%. So ibig sabihin, napakalaking porsyento na ang pag-aaral tungkol sa kasaysayan ng tao. So isa sa pinakamahusay na paraan para pag-aralan ng Biblia ay pag-aralan ng tauhan ito. Yung mga tauhan. At ang Biblia ay nagbanggit ng humigit kumulang sa 3,000 mga tao. Imagine that. 3,000. So, magbe-benefit tayo doon sa lifetime, habang buhay na pag-aaral. So imagine, kapag napag-aralan mo ito, biographical method o narrative principle, makakagawa ka 3,000 outline. Aba, ano kang kapal noon? Ano kang dami noon? Ay sabi humigit kumulang sa 3,000 mga tao. Lifetime. So mahirap nang maubusan ka agad ng lesson. So gusto niyo bang matutunan yung pamamaraan? So hindi ito basta isusubo na lang o ituro mo tungkol kayo, kasi yari na. Hindi, ito ay kayo mismo ang gagawa. So dapat maunawaan ang kahalagahan ng tamang pagtanaw at pag-unawa kung paano ipaliwanag yung tungkol sa narrative. So bago tayo pumunta doon sa steps on doing the biographical method, dapat ito tinuturo natin sa hermeneutics, yung 3 mahalagang pananaw. Pagka tinignan ninyo ang narrative, yung kasaysayan, dapat maliwanag sa inyo yung 3 ito. Una, yung top level. Sa top level, dapat alam mo yung buong plano ng Diyos. So hanggat maaari, ang isang Bible teacher, Sunday school teacher, kailangan alam niya ang istorya ng Biblia. Naunawaan po. So mahirap po magturo na hindi nagbabasa ng Bible. Ay baka ituturo ay Bible, tapos ang nababasa lamang ay Book of John.
Paano makapagturo? Paano niya malaman yung buong plano ng Diyos kung hindi niya alam? Ito, paano niya mailapat doon sa talagang pangunahin na nais ng bida sa istorya? Alam niyo ba, nanood kayo ng drama, nanood kayo ng movie. Meron ba kayo nakita na nanood ng movie na ang bida ay hindi man lang nakita? Adig ang camera ay nakafocus sa bida. Tama? Yung 500 pesos na binayaran, anong tawag doon? Yung mga ano lamang, mga, uy, kinuha, napadaan, o kaya ay binilhan, pinagtanungan. Anong tawag doon? Adig extra. Oh. Pero yung bida, kilala, alam agad. So yung top level, mahalaga, alam mo kung ano yung buong plano ng Diyos from Genesis to Revelation. Bakit may Genesis hanggang Revelation? So yung the whole plan of God, aware ang isang Bible teacher. Kasi ang bida, pakinggan nyo ang bida sa storya ay si Lord. Ang tendency, baka naman nagturo ka tungkol kay Noe, tungkol kay Job, tungkol kay David. Ay mas nakilala pa si Noe, mas nakilala pa si David. Ay masyadong pinaganda ng Bible teacher, ng Sunday school teacher, si David ganito. Ay parang hindi na nagkakamali. Kasi ang nasa isip mo, maging katulad ni David. Pero dapat makita mo na si David, bahagi ng plano ng Diyos, inilagay doon ang istoryang yun para makita yung bida, si Lord yun. Let me give an example. Pagka pinag-aralan mo yung tungkol kay Joseph, ano nangyari kay Joseph? Sino ang nakakaalam? Pinagbili? Bakit siya pinagbili? Nainggit, di ba? Pinagbili. Tapos, nung pinagbili, saan? Sa Malisita. Tapos, punta sa Ehipto. Pinagbili uli doon. Tapos, naging mabuting katiwala, pinagbintangan na i-rapin yung siya naman ang gustong rapin binaliktad ang istorya. Ang sabi doon araw-araw inaakit si Joseph. Tapos si Joseph tumakbo. Tapos pinakulong. Binaliktad ang istorya. Tapos nung pinakulong, ano nangyari? Katiwala, tagapamahala doon sa kulungan. May dalawa dong na naginip. Sino yon? Naginip? Panadero at Saro, yung inumin. Sabi doon sa alalahanin mo ako Ay, nakalimutan, 2 years, nalimutan. Noong nanaginip yung paraon, naalala ngayon, kasi yung isa namatay, pinatay yung panadero, yung punong Saro, yun ang nilagay sa tungkulin. Ay, nung naginip ang paraon, naalala, after 2 years yun. Ngayon, nanaginip ang paraon ng tungkol sa pito-pito. Di ka, 7 taong kagutuman, 7 taon na kasaganaan. Kaya, sino pang maisip ng paraon? Inilagay siya sa tungkulin. From pit to prison to position. Yun ang main outline. Tama? Ngayon, pag pinag-aralan mo yon, ito gayahin natin yung kay Joseph. Dapat sana, nung time na naroon na si Joseph, sasabihin niya, tapos kayo ngayon, mga kapatid ko na nagbenta sa akin. Pero hindi Hindi. Ang naisip ni Joseph, alam nyo, yung God's divine providence. Sabi, huwag kayong mag-alala, huwag kayong magsisihan. God meant it for good. Ano nakita? Top level. Top level. Naunawaan ka niyo? Ay baka kayo ay ma-focus doon sa pagandahin ninyo at sobrang kayo ma-focus doon na si Joseph, si Noah, doon na lang kayo ma-focus doon sa bahagi ng istorya. Dapat yung protagonist, yung bida, nadudoon. Kasi may plano ang Diyos kung bakit inilagay siya sa istorya ng Biblia. So, unang paalalay na. Amen ba, mga kapatid? Amen? Ay, tingnan kung bakit ginamit yung istorya ngayon at kung paano nahayag ang Diyos sa istoryang iyon. Sa pagtuturo, dapat hindi mawala ang
bida. Pakisabi sa katabi, hindi dapat mawala ang bida. Si Lord lagi ang bida. Pangalawa, yung tinatawag na middle level. Yung ginamit na paraan ng Diyos. Sa Bible, sa Old Testament, ang ginamit na paraan ng Diyos, Israel. Israel. Sa pamamagitan ng Israel, maipakilala sa mga bansang nakapaligid na mayroong isang Diyos. Kasi naniwala sila sa maraming Diyos. Tinawag si Abraham para ma-establish yung Israel, maipakilala kung sino ang Diyos. Israel. Sa New Testament, church. So ito yung ginamit na paraan para maipakilala sa mga tao ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. And then last, yung tinatawag na bottom level. Itong bottom level, ito yung individual stories. Lahat na ito yung sinasabi ko na 3,000 na stories sa Biblia na bumubuo ng middle level at top level. So yung ating approach sa pag-aaral ng biographical ay doon tayo sa bottom level. Pero ulitin ko, dapat huwag mawala yung sa kaisipan natin bakit inilagay yung istoryang yan para maipakita yung nais at plano ng Diyos. Paalala po yun, maliwanag po ba yun? Yan po ay principle ng Bible interpretation pagdating po sa narrative principle. Okay? Huwag niyong kakalimutan yung tatlong yan. Napakahalaga. Top level, middle level, at saka bottom level. Sa mga movie, merong protagonist. Okay? Si Lord John, bida. Meron ng agonist. Ito yung mga nasasakripisyo. Hindi naman lahat ay laging nasa eksena, merong namamatay. Di ba? Dapat hindi namatay ka agad yun Kaganda pa ng istorya. Yan, at merong tinatawag na antagonist. Ano kang ibig sabihin ng antagonist? Kontra-bida. Sino kang kontrabida sa Biblia? Ay di si Satanas, yung kaaway. So yan po. Ngayon, tungo na tayo dito sa biographical. Actually, sabi ni Brother Louie, isang semestre nga yun. Totoo nga naman, isang semestre, ito isang 45 minutes o isang oras lang. Abay, natutunan ka agad. Kabilis. Ito din ho ay isang semestre. Isang semestre ang hermeneutics, isang semestre aring 12 dynamics method of Bible study. Ay, 12 are. Ay, isa lang ho ang ating kaya ngayon. Gusto ganyan buuin natin 12? Hindi kaya. Ngayon, pagka tayo ay gagawa na may project tayong lamesa, kunyari, lamesa, siyempre, meron tayong tools na gagamitin. So, nakahanda na dyan ang lagari, ang plywood, ang pako, ang lahat. Tama? Hindi yung, naku, wala ako na makabili. Naku, wala ako ganito. Naka-ready na yung mga materyales. Ngayon, sa paghanda ng biographical method of Bible study, yan, narito po, naglagay na ako ng materials. Kaya mamaya, by group, sa application, gagamitin natin ito. Okay? So, bago po pag-aralan ng biographical, dapat may study Bible. So, naghanda na ako dito, 4 na study Bible. 1, ito po, study Bible, study Bible, study Bible, study Bible. So, bago maghanda ng kaya I suggest, sana, magkaroon ang church ng kahit simpleng library. Yung mga references na pwedeng magamit. Halimbawa, katulad nitong kailangan, study Bible, mayroong 2, 3, Bible dictionary. Kasi, mahirap gumawa ng lessons na walang materials. Kung ang goal natin tayo, ang gagawa ng materials. Pero kung gagawin mo ay ginawa ng iba, dilata, ang mga litsyong nasa lata, ay di, ginawa ng iba, ipapakain mo. Pero kung ikaw mismo ang gagawa, so kailangan mo ito. So you have the choice. Gusto mo ba yung niluto mo na ipakain mo? O dilata, ginawa ng iba na ipapakain mo? Alin ka ho mas masarap? Yung niluto mo o yung niluto ng iba? Ay depende sa magluluto. Di ba? Pero kung kayo po ay teacher at gusto niyo po talaga na mapaghusay ang pagtuturo,
ang ganda pag ikaw mismo ay nag-aaral, magluto, nanonood sa YouTube, paano magluto. Hindi naman kailangan na pumasok sa kolehiyo para maging mahusay magluto. Ikaw mismo, pwede mag-aral na magluto. So ito yun. Kailangan may tools ka. Alright? Suggestion lang naman, ayaw ko kayong i-command. Baka sabihin nyo agad sa inyong pastor, bumili kayo! Kailangan namin yan. So, unang tool, study Bible, exhaustive concordance, ariyon. Pangalawa, topical Bible, ito. The New Naves Topical Bible. Then, Bible Dictionary. Ito po yun. So, kompleto po yan. Ang sabi doon, or encyclopedia. Hindi ko nadala yung encyclopedia, sobrang bigat na, 5 yon. Pero kasi or naman, so ito na lamang po ang ating gagamitin mamaya. Okay. Mga paalala sa pag-aaral ng biographical. So una, magsimula sa isang tao na makagawa ng simpleng pag-aaral. So sa unang hakbang, ito na, dahil po ay may paalala muna. Kapag mag-aaral ka, huwag ka agad mag-umpisa kay Abraham. Kilala kasi yon agad. O kay David, huwag ka agad. So mag-aaral ka muna doon sa maliliit muna. Halimbawa ay kay Barnabas, yan. Kay Andres, Mary of Bethany. So yan po ay suggestion. Hindi naman ibig sabihin, pag nag-aral ka tungkol kay Abraham, ikinagkasala. Wala namang ganon. So ito po ay suggestion laang. Maliwanag po ba yon? So hindi po naman yan ay isang utos at kapag hindi ginawa ay nakakasala. So, pangalawa, ilagay ang sarili sa taong pinag-aaralan. So, ilagay mo ang iyong paa sa sapatos nung taong iyong pinag-aaralan. Alam mo, kay David, kay Noah, o kaya naman ay kay Job. Pangatlo, okay, mag-ingat na di malito sa iba't ibang tao na mayroong iba't ibang pangalan. Kayo, yan na ang pangalan ninyo. O may isa pa kayong tinatawag kayo sa ibang pangalan. Ako po ay akala nila, ang tunay kong pangalan ay Dani. Ako po'y Danilo. Kayo, sino dito, 2 o 3 ang pangalan ninyo? Hindi ko sa birth certificate, kundi doon sa tawag sa inyo. Ang kuya mo nyata Moncheng. Ano pa? Dademon. Huwag niyong babagalan yun. Monch, siya ganyan. So, mayroong mga bansag Dito sa Batangas ay mayroong bansag. Nung sikat na sikat pa yung mga karakter sa drama. Yan, naroon si mga binabansagan na mga pangalan. So, mag-ingat daw kayo. Ay baka po nag-aaral kayo ng Bible. Hindi kayo aware na yan ay merong iba't iba silang pangalan. Huwag malito sa iba't ibang tao na merong iisang pangalan at ganun din may isang tao na iba't iba ang pangalan. So, unahin ko lang yung iba't ibang pangalan. Si Peter, tinawag po yan, Peter, si Simon, si Simeon, si Cephas, pero isa yon. Yun ang sinasabi ko kanina. Alright? Si Daniel, originally, ang kanilang pangalan, yung kaibigan niya, Hananiah, Misael, at Azaria, pero pagdating sa Babylonia, naging Shadrach, Meshach, at Abednego. Naunawaan niyo? Si Jacob, tinawag ding Israel. Pero itong isang magandang paalala, kasi pag gumamit kayo, halimbawa, Bible Dictionary, o kaya ay topical, siguraduhin ninyo na yung pangalang yun talaga ang tinutukoy doon sa Biblia. Kasi tulad ko, ako'y Dani, merong ibang Dani. Yung kanina nagluluto, Dani rin. Nagluluto sa baba, si Kuya Dani. Kayo, may kapangalan din kayo, palagay ko, yung iba sa inyo. Tama? Lalo na kapag ang magpapangalan ni yung sikat na artista, ipinangalan. Sikat na si Nora Honor, ipinangalan sa anak, Nora. O kaya naman ay ngayon, sikat si Cardo, o di pinangalan, Cardo. So, nagkakaroon naman ng pangalan. O kung gusto niya, sa Bible, di ba? Yung mga pangalan, kinuha sa Bible. Ang mahirap tularin ay yung mga kombinasyon ng pangalan.
Yun, kinumbine ang pangalan ng lolo, ng lola, o kaya ay yung ina, tatay. Sa Bible, alam nyo ba, yung Zechariah, 30 yung magkakaiba. 30 na Zechariah. Yung Nathan, 20. So kapag ikay nag-aral tungkol sa biographical, yung text na inyong binabasa tungkol sa particular na pangalan, dapat siguraduhin mong kanya yon. Siya talagang tinutukoy doon. Naunawaan ka ho ninyo. Ay baka naman kinuha mo yon ay hindi pala yon. Ay kawawa naman yung tao. Halimbawa, ako, nag-aaral tungkol sa Pastor Dane. Pastor Dane. Ay tapos kuhang information ay tungkol kay Kuya Dane. Ay pinagsama sa akin. Apay kawawa naman ako. Nadagdagan ang aking mga, di ba? O kaya na may vice versa sa kanya. Tapos idinugtugis sa ibang tao. So yun ang iingatan nyo. Siguraduhin niyo yung information na nakalagay ay pangkanya talaga. Okay? Hindi naman lahat ng Judas ay Judas. Alam niyo ba? Sa Bible, may 8 na iba't ibang Judas. Tingnan niyo, bigyan ko lang ng example. Yung Book of Jude. Judas yun eh. Hindi si Judas Iscariote yun. Alam niyo ba yun? So, hindi lahat ng Judas ay yung naghudas. So, 8 yan na iba-iba. Jonathan, 15. Mary, 7. So, hindi lahat ng Mary ay yung nanganak kay Jesus Christ. 7 yan. Okay? Yung James, 5. Yung John ay 5. So, bago pag-aralan ng biographical, ito yung maganda maipaalala sa atin para tiyakin na tama yung ating information tungkol sa taong pinag-aaralan. Mag-ingat sa, nabanggit na. Dito na tayo. Mabilis lang tayo. Hakbang na, steps on doing the biographical method. So, steps, isa-isa nating gagawin. Alright? Isa-isa na gagawin. Una, sa paggawa ng biographical, piliin ang taong pag-aaralan. Piliin. So, mamaya, sa inyong grupo, magkakasundo kayo kung sino ang inyong pag-aaralan. Okay? Naunawaan po. So, madali ba yung unang step? Pipiliin. Halimbawa, kung ikigagawa ng lesson, nasa isip mo, sino kaya ang gusto kong ituro sa bata? So, ikaw, hindi yung pagdating, mga bata, ngayon, sino kang gusto niyong pag-aralan natin? Ano ko yun? Siyempre, advance na, nag-aral ka na. So, yung unang hakbang, madali. Piliin ang taong gustong pag-aralan, yung Bible personality, specific Bible personality. So, ulitin ko, yung grupo mamaya maghanda, kayo, magkakasundo kayo kung sino ang inyong pag-aaralan. Gagawa tayo mamaya ng outline. Pangalawa, gumawa ng lista ng mga talata tungkol sa tauhan ng Biblia. Kunyari, pinili ninyo ay tungkol kay sa Bible Dictionary, pwedeng ring exhaustive concordance. Halimbawa, tungkol kay Joseph. Okay, Joseph. Joseph. Para lang po maipakita sa inyo, si Joseph. Sample ko lamang po yon. Yan. So ito po, yung halimbawa, yung kay Joseph. Yan, makikita niyo po dito, Joseph. Alright? Ngayon, doon sa step number 2, itatala ninyo ang lahat ng mga talata. So, itala lang lahat. Maghagilap kayo ng mga talata tungkol kay Joseph. Gamit ang Bible Dictionary o kaya ay concordance. Itong kukunin ninyo. Itong dalawa. Either ito o ito. Alright? So, step number 1, piliin ang taong pag-aaralan, Bible personality. Pangalawa, ililista lang ho ninyo yung lahat ng mga talata tungkol dun sa taong yon. Naunawaan po ba? Nasusundan po?
Okay? So, step number 1, step number 2, yon. Ngayon, step number 3. Number 3, isulat ang unang impresyon. So, ang mangyayari niyan, babasahin ninyo yung mga talatang na ninyo, unang impresyon, basahin niyo muna lahat. Sa unang pagbasa, lahat ng talata, basahin ninyo. Kung yan ay 5, kung yan ay 7 o 10 talata, sige, basahin lang nyo. Ang lawak na inyong pag-aaral ay nakadepende sa talatang inyong kinuha. Kasi yun ang magbibigay sa inyo ng impormasyon. Ngayon, sa inyong pagbasa sa mga talata, unang pagbasa, gumawa kayo ng mga notes, mga basic observations, important informations, maaring yung problema, yung pagsubok na hinarap ng tao, so pwede niyong isulat sa unang pagbasa. Ano babasahin? Yung mga talatang kinuha tungkol dun sa tao. Pang-4, gumawa ng chronological outline. Yung chronological outline sa pangalawang pagbasa doon sa mga talata. Pag sinabing chronological outline, alam nga namang nauna pang namatay bago ipanganak. So, ibig sabihin, ang chronological outline, baka may information na kailan siya ipinanganak, o kaya naman ano ang naging buhay niya sa kanyang kabataan, hanggang sa siya mag-asawa, hanggang sa kamatayan. Kaya nga, chronological outline. Pero kung walang binanggit tungkol sa kanyang kapanganakan, huwag nang pilitin. Kasi mahirap hulaan. Okay po? Naunawaan po ba? Naunawaan po? Yun ay pangalawang pagbasa. Pangalawang pagbasa. So, isulat ang balangkas ng kanyang buhay. Next, pangatlo, kumuha ng mga halagang insights tungkol sa kanya. Pangatlong pagbasa po yun. So, babalik uli kayo doon sa inyong mga talata na inipon, isinulat tungkol doon sa taong pag-aaralan. Babasahin uli, pangatlo. Ano ang inyong titingnan doon? Yung kanyang reputasyon tungkol sa kanyang katangian, sa kanyang background, mahalagang pangyayari sa kanyang buhay. Yung relasyon sa iba o kaya ay spiritual na buhay. Next, step number 6. Number 6, tukuyin ang ilang katangian, positive or negative. Tutukuyin ninyo. Ano ang naging katangian niya sa pang-4 na pagbasa? Kaya ito'y talagang nguyang-nguya. Talagang binulay yung talata. Pang-4 na pagbasa. So, isulat lang ninyo yung positive characteristic at saka negative characteristics. Number 7, step number 7, ipakita kung paano ang katotohanan na itinuturo ng Biblia ay nabigyan ng halimbawa gamit ang kanyang buhay. So, ang gagawin natin sa panlima, merong mga revealed truths na about, halimbawa, tungkol sa katangian ng Diyos. Ang mangyayari nito, gagamiting ilustrasyon ang kanyang buhay. So, hindi siya ang magiging pundasyon ng ituturo. Hindi po. Magiging ilustrasyon siya ng ituturo. Naunawaan po. Kasi ganito minsan ang nangyayari, nababaliktad. Halimbawa, Bible study leader, di bumasa ng Bible. Pagkabasa ng Bible, nagpatotoo. Hindi man lamang in-expound hindi man in-interpret yung Bible at yung nagpatotoo na lang at tapos na. Parang sinasabi sa kanyang estilo ng pagkapagturo, nangyari sa akin, mangyayari sa iyo. Hindi po. Dapat po yung patotoo ay ilustrasyon ng katotohanan. Naunawaan po. Hindi po yun ang pundasyon, kundi ilustrasyon. Pagka ginawa niyong pundasyon, hindi naman laging totoo yun. Saan kayo nakakita? At pwede kong ituturo. Kapag kayo ay naging katulong sa ibang bansa, magiging vice president kayo. Naku. Kasi si Joseph, naging katulong yan. Naglaon, naging vice president kasi naging pangalawa yun.
naging gobernador ng buong Egypt, second to Pharaoh. Ay pwede ganyan sabihin yung gayaon. Kaya makikita nyo, ang ating patotoo, ang ating buhay ay ilustrasyon laang. Ngayon, dito sa ating pag-aaral, halimbawa, ang pinag-aaralan mo ay tungkol kay Daniel. Oh. Sa iyong pagtuturo kay Daniel, na nahayag yung katotohanan na ang Diyos ay nag-iingat. Katotohanan yun, na ang Diyos ay nag-iingat. Tama mali? Paano na-illustrate na ang Diyos ay nag-iingat? Ano ba nangyari kay Daniel? Siya ay hindi kinain ng leon. Hindi dahil busog ang leon. Kundi ang sabi doon ay hinawakan ng anghel ng Panginoon ang mga bibig ng leon. Hindi naman tinakpan ang kanilang mga mata, yun ng leon. Ibig sabihin, gustong-gusto ng kainin sa Daniel. Hindi lang makain kasi hindi nila maibuka ang kanilang mga bibig. So, ang katotohanan doon, ang Diyos ay nag-iingat. Naging ilustrasyon ang buhay ni Daniel. So, hahanap kayo ng mga katotohanan sa Biblia na pwedeng gawing ilustrasyon yung inyong pinag-aaralan na Bible personality. Ang Diyos ay tumutugon. Ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay mabuti. Yung kanina, ang Diyos ay tapat. So, pwede niyong makita sa ito at gamiting ilustrasyon. Then second to the last, buuin ang pangunahing aral na natutunan. I-summarize ninyo yung lesson na inyong nakita. Okay? I-summarize. Then, gumawa ng personal na application. So, napakaganda. Sa personal application, kaya nga personal, sa iyo muna. Dapat ito specific. Hindi general na application. Ako ay hahayo. Ang tanong ay saan? Minsan mamahalin ko ang Diyos. Paano? Tingnan nyo, kapag ka-specific ang application, kunyari, ang pinag-aralan may tungkol sa evangelism, pagka-specific ang application, sisiyaran ko ang aking kaklase na si Victor. Pagkatapos ng aming klase, ibabahagi ko sa kanya ang salita ng Diyos sa susunod na linggo. Yung specific application at personal. Hindi, gawin nyo to, gawin nyo yan, kundi siya mismo. Yung nag-aaral, kailangan specific ang application. Ngayon, bigyan ko kayo ng isang, may tanong ba kayo? Any question tungkol sa pinag-aaralan? At yan po ang kompletong hakbang sa paggawa ng biographical method of Bible study. 9 steps on doing the biographical method of Bible study. Any question? May tanong po ba kayo sa biographical? Tanong? Wala? Dalawa lang po yan. Naintindihan? O sabi ng mga nag-aaral, huwag ko na magtatanong at hahaba pa. O gusto nyo ng sample? Sample. So, gawin nating sample si Esteban. So, very limited ang kanyang, siyempre, very limited. Hindi naman siya ganun sobrang kasikat, di ka? So, gamitin natin example si Esteban. So, ang mga text niya, first step, si Esteban. Second step. Ano nga yung second step? Mag-ipon ng mga talata. Ilista ang mga talata. So, ang talata na nakalagay, so pwede nyo para may baong kayo, ito po, itala nyo, Acts, mga gawa 6:3 to chapter 8, verse 2. Acts 6:3 hanggang chapter 8, verse 2. So, din lang po ang information niya Acts 11:19 at saka Acts 22:20. So, yan po ang pangalawang step. Sabi kanina, so, yung unang impression mo ay manggagaling sa unang pagbasa. Tama. So, binasa itong mga talata na binigay. Ang unang impression na nakalagay, si Esteban ay isang early Christian na, sabi doon,
who had a tremendous testimony in the church, was a powerful preacher, witness, and willing to die for his faith. At yun naman nga ang nangyari. Tremendous testimony in the church. Kasi hindi lang siya diakono. Siya ay nag-preach. Alam natin, binato yan hanggang sa mamatay, na nakita niyan, ang anak ng tao ay nakatayo habang siya ay binabato hanggang sa siya ay mamatay. At sabi niya, huwag niyong ibilang na kasalanan ang ginagawa sa akin. Hindi siya nagmura, hindi siya nagtungayaw, kundi ipinanalangin pa yung bumabato sa kanya. So yun ang unang impression. Batay doon sa talata. So magbibigay ng unang impression ay yung talatang inyong binasa. Maiksi lang. Anong unang impression? Pangatlo, outline of his life. Yung chronological outline. So, ito po, paalala lang sa outlining. Pag naglagay kayo ng A, maglalagay ho kayo ng B, baka na maglagay kayo ng A. Tapos wala namang B. Pag naglagay kayo ng 1, may 2. Kung wala namang B, huwag na nyo lagyan ng A. Maliwanag ho. Kung Roman numeral, halimbawa A, tapos subpoint, may tinatawag na main points. Subpoints. Yung subpoints, A, B. Okay, 1, 2. O B naman, main point uli. Second main point, B. Tapos subpoints, 1, 2, 3. Yan po ang outlining. So, kay Joseph, una, pinili siya na maging leader o deacon. Bakit siya pinili? May conflict, may problema. Ganyan. Ano ang kanya naging ministry? Yun, binanggit. Sa pamamahagi ng tinapay, siya ay nangaral, gumawa ng mga miracles through the power of the Holy Spirit. So, naka-outline. He was persecuted. Pangatlo, sino nag-persecute sa kanya? Yung lahat ng persecution, naranasan niya. Accusations. And then, yung kanyang kamatayan sa Acts chapter 8, verse 2 and 4. So, yun. Ang information na nangyayari, nag-umpisa sa pagkapili sa kanya. So, mapapansin nyo, walang kapanganakan. Walang ibinigay hindi naman magtatanong, di ko yun ipinanganak. Oo. Limited nga Ayun lamang. Mayroong mga nakatalang kapanganakan, ilista. Ang kay Stephen, nag-umpisa ang information nung nangailangan ng deacon. Yun ay sa Acts chapter 6. Okay po, maliwanag ho. Yun ang next. General insights. Step number 5. So, mayroon ka mga tanong na pwedeng ilagay. Bakit siya pinili? Okay? Bakit siya binato hanggang mamatay? Bakit siya nangaral? Yun. Sa step number 5 yun. Step number 6. Character qualities identified. Spirit-filled. Acts chapter 6 verse 3, 5 and 10. Matalino, chapter 6, verse 3. Faithful, chapter 6, verse 5. Lalagyan niyo po ng verse doon sa inyong yung character niya. Persistent, chapter 6, verse 10 ng Acts. Siya ay holy, chapter 6, verse 15. Knowledgeable, bold, chapter 7, verse 51 to 53. Brave, chapter 7, verse 51 to 53 again. Then forgiving, chapter 7, verse 60. At siya ay saksi kay Kristo, chapter 22, verse 20. Okay, truths illustrated. Yung sinasabi ko kanina, yung katotohanan, ang gagawin niyo siyang ilustrasyon ngayon. Hindi siya ang mensahe, ilustrasyon lang siya. Anong katotohanan? Una, yung presensya at comfort ng Holy Spirit sa panahon ng pagsubok. Totoo yun. Isipin ninyo, si Stephen, pinipersecute na, may kagalakan pa. Yun ang katotohanan. Na kahit tayo may pagsubok, may comfort ang Panginoon. Amen? Ano pa? False accusations and persecution will come into our lives. Yun ang totoo. Basta nakakilala ka sa Panginoon at tatayo ka sa katotohanan, ay mape-persecute ka. Ihanda mo na yon. Kaya huwag kang magtataka, biga ako yung naging born again. Biga ka dami na. Dami nagagalit sa akin. Basta ikaw ay nangaral, meron at merong kukontra,
meron at meron magsasalita na hindi maganda. At kapag ka sinabihan ka na hindi maganda, ay huwag niyo sasabihin, nakaw, ay talagang babalik na uli ako sa dati. Makikita mo ngayon ang hindi mo pa nakikita. Ay, naku po, gera pataning ngayon ito. Hindi. Expect mo na yon. Mapalad tayo kung tayo ay ma-persecute dahil kay Kristo. Amen? Magpasalamat ka dahil nape-persecute ka at kinangangaral. Ay katulad nung alam mo, doon sa Bulbok Taal. Ay sabi, namimigay lang ng Bible. Abala lang yan sa pangungumpay. Sa mga taga Maynila, baka hindi alam ang pangungumpay. Alam niyo ang pangungumpay. Yung kukuha ho ng mga pagkain ng hayop, baka, kambing, yun. Yung mga damo, yung mga Jerusalem, gayon. Ay ito, matindi. Namimigay ng tracts. Yung tracts, yung babasahin. Hindi truck na malalaki. Mahirap pamigay yun. Yung tracts. Yung gospel tracts. Eh sabi ka, iabot mo yan sa akin, ay bumunot ng balisaw. Ari, iabot ko din sa iyo. Ay baka naman sabihin, ako may dabaong gulok din eh. Expect mo na yon. Kapag ikaw ay tumayo sa katotohanan, mape-persecute ka. Either ng iyong kapitbahay, ng dating kaibigan, mape-persecute. Maging handa tayo doon. Amen? Yun, si Esteban, example. Sabi ka, kailanman hindi ko nakasalubong si Satanas. Sabi nung baka kasabay mo. Kailanman daw hindi niya na-encounter si Satanas. Ay baka daw kasabay. Kaya naman, ay huwag tayong aayon sa takbo ng mundo. Pero basta sumalunga ka, ay tapos. Sigurado makakarinig ka ng hindi magaganda. Ay okay lamang yun. Para kay Kristo yan. God's grace is sufficient when we walk with Him. So yun ang katotohanan. Summary ng lesson, yun, isummarize na ninyo yung lesson, tapos personal application. Ngayon, karagdagan dito, yung transferable concept, ano yung pwede mong i-share sa iba? Dagdag po ninyo sa step number 10, transferable concept. At kanino mo ibabahagi? Sa personal application, kanino mo naman yun ibabahagi? Okay? Kanino? Halimbawa ay kay Tom o kaya ay kay Victor o kay Sheila. Binanggit ni Brother Luis si Sheila. O kaya naman ay kay, basta, ilagay ninyo, kanino ko ito ibabahagi? Yung iyong pinag-aralan tungkol sa Bible personality. And that's it. You have biographical method of Bible study. Tama-tama, Ayan, 11. Okay na po. Gawa na tayo ng outline. Handa na ba ang bawat grupo? Handa na? So pagkakagamit ninyo na, kumuha ng tool, gagamitin ng iba, ibalik ninyo. Tapos yung tipunin lamang ay yung mga verses. Narito po, ito po ang study Bible. Tingnan po ninyo. I-check ninyo yung pong inyong, ari po yung topical. Yan, sa study Bible, pwede mag-isa-isa. Marami po yan. Ito po, hiraman na lamang po tayo dito sa Concordance, Dictionary, at saka Topical Bible. Maliban, kung may tanong pa. Any question po? Bago gumawa ng biographical outline. At kung may time pa, mai-report ang isa sa inyong grupo, yung tungkol sa inyong pinag-aralan, kung may time pa, ay ma-share mamaya. Kung 30 minutes matapos, mabigyan ng 5 minutes each, ay lalo mas magaling. Pero huwag kayong take your time para po maganda ang resulta ng inyong ginawa. Question, bago tayo mag-umpisa. Wala na? Wala na po. Okay po, so pwede kayo mag-usap-usap at yung natitirang oras para sa workshop na ito
gumawa kayo ng outline, pinagkasunduan na Bible personality at sundin ang steps sa paggawa ng outline. Okay po, maaaring iba ay magbabasa para hindi lahat magbabasa. Suggestion ka, kasi grupo kayo. Basahin ng isa, yung mga talata, nakikinig lahat. Naunawaan nyo? Tapos anong impression? Yung unang impression, kunin ang impression ng bawat isa. Anong masasabi mo? Anong impression mo dito? Yung pangalawa, chronological outline. So makakapag-share na kung yung balangkas ng buhay ng taong pinag-aaralan. Ulitin ko po, ito po ay progressive, chronological. Sunod-sunod po ito. Dapat ay sunod-sunod ng kanyang bahagi ng kanyang buhay. Parang kay Joseph, from pit to prison to position. Kung kay Moses ay sa palasyo, sa wilderness, hanggang sa Exodus. Gayon. Hanggang sa promised land. Ganun po. Okay, you can start now, yung outline ninyo. At dun sa